alam sa balita, maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Isang napakagandang umaga ang ating pagbati. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Araw ng Lunes at ngayon ay January 26, 2026. At oras na po ang ating programang Todo Balita at Komentaryo. As usual, sarap po na sa oras yatid namin sa inyong mga balita sa ating bansa at sa ibayong dagat, pagtalakay din po natin sa ating mga lokal na balita. Kami po yung mga tagapagbalita ko po si Susan Valdez daw. Ako naman si Liway Manantan Iparagire. Dumako na tayo sa ating mga headlines, sa ating balitang pambansa. Tito Soto, sinampol si Saldico. Mga kontraktor, bilyonaryo, tumiba. Todo Balita. DOH at PhilHealth benefit sa middle class, giit dagdagan. Todo Balita. BP Sara kinundina ang ambus versus mga sundalo sa Lanao del Norte. Todo Balita. Ayon sa BSP, piso hindi papalo sa 60 pesos kontra $1. Todo Balita. Ilang sa ating balita sa ibayong dagat, ilang lugar sa US, state of emergency na kontra monster storm. Todo Balita. Sa balitang lokal na pamahalaan ng Bayambang nakiisa sa 30th National Autism Consciousness Week. Todo Balita. Pagpapalakas at pagpapatuloy ng 4P sa Maldan, tinalakay sa kauna-unahang Municipal Advisory Council meeting ng taon. Todo Balita. Sa balitang pampalakasan, Kai Soto nakabalik na sa B-League. Todo Balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Isinulong ni Senate President Vicente Tito Soto III ang mga pagbabago sa party list system na nagagamit ngayon ng mga kontraktor at bilyonaryo para lalo lamang magpayaman. Sa isang panaya ang binigyan din ng senador na kailangan maging tunay na kinatawan ng mga party list ng marginalized sectors tulad ng mga magsasaka, mangingisda, kababaihan, mga katutubo, senior citizens at mga maralitang tagalunsod. Ibinahagi ni Soto na naging co-sponsor siya ng unang panukala para sa mga party list kasama si dating senador Raul Roco. Malinaw aniya sa orihinal na panukala na ang party list representation ay para sa mga marginalized sector. Gayunman, nadismaya si Soto dahil sa paglipas aniya ng panahon ay nakapasok ang mga mayamang party list representatives at ang mga taong may questionable constituency o nasasakupan tulad ng mga regional identities at business sectors. Mas lumala pa aniya ang party list system matapos ang desisyon ng Korte Suprema na hindi kinakailangan manggaling ang makinatawan ng party list group mula sa marginalized sector. Nananawagan si Executive Secretary Ralph Recto sa Department of Health at sa Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth. Palawakin ang mga benepisyo at packages lalo na para sa mga individual na nasa middle class. Inihayag ito sa kanyang pakikipagpulong kina DOH Secretary Teodoro Herbosa at PhilHealth President at CEO Edwin Mercado. Ipinunto ni Recto na ang mga nasa middle class ay patuloy na nagbabayad ng kanilang mga buwis at kontribusyon kaya dapat makatanggap ng karampatang benepisyo. Sa kanilang bahagi sinabi ng DOH na nasa huling yugto na ito ng pagkumpleto ng DOH LGU Healthcare Provider Network nito na naglalayong suportahan ang mga lokal na unit ng pamahalaan
pamahalaan. Bukod sa pagpapalawak ng mga benepisyo, tinugunan ng mga opisyal ang mahakbang na titiyak na mararamdaman ng mga Pilipino ang programang Zero Balance Billing. Binoljak ng Malacanang ang pahayag ni Senador Amy Marcos tungkol sa pagkakasakit ng kapatid nitong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Huwag natin gawing biro ang kalusugan ng Pangulo. Huwag maging komedyante o payaso sa pagbibigay ng payo, sabi ni Palace Press Officer Atty. Claire Castro. Reaksyon ni Tony Castro sa video ng senador na bumanat sa mga opisyal ng Malacanang tungkol sa pagkakasakit ng kapatid o ng Pangulo kung saan nakaranas ito ng diverticulitis. Rumesbak naman si Castro sa naging pahayag ng senador. Totoong puso at pagkalinga ang kailangan ng isang tao na may pinagdaan ng karamdaman. Huwag magka-plastic sa mata ng nakararami, pahayag pa ni Castro. Samantala, inanunsyo ng Malacanang na tulad ng ibang pasyente nag-follow-up check-up si Pangulong Marcos matapos makaranas ng diverticulitis noong Miyerkules ng hapon, January 21. Nagtungo sa St. Luke's Medical Center ang Pangulo Biyernes ng hapon para sa kanyang check-up at makalipas ng isang oras ay bumalik na sa Malacanang. Hindi pa inaasahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas na papalo sa 60 pesos kontra $1 ang halaga ng palitan ng piso at dolyar sa mga susunod na araw. Kasabay nito, tiniyak ng BSP na masusi nilang minomonitor ang galaw ng pera at ang anumang interbensyon ay didependean nila kung paano ang adjustment sa halaga ng palitan. Siniguro rin naman ni BSP Governor Eli Rimolano Jr. Nahanda ang Bangko Sentral sa naidepensa ang piso, ngunit ito'y dependean niya sa lawak ng volatility sa foreign exchange market. Paliwanag nito, hindi dapat umabot na sa 60 pesos ang halaga ng bawat dolyar at nangangahulugang didepende na sila o didepensa na sila. Una nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nais niyang maiwasang umabot ang palitan sa 60 pesos kada dolyar dahil nangangahulugan ito ng pagtaas ng utang ng bansa. Mariing kinundina ng Office of the Vice President ang pananambang na sinagawa na isang teroristang grupo sa Munay, Lanao del Norte na ikinasawi ng 4 na miyembro ng Armed Forces of the Philippines noong January 23. Ayon sa pahayag ni Vice President Sara Duterte, ang naturang insidente ay isang malinaw na banta sa kapayapaan at seguridad ng bansa. Nanawagan siya sa mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan na tiyaking mapapanagot ang mga nasa likod ng krimen at siguruhing ligtas ang mamamayan laban sa terorismo at iba pang anyo ng karahasan. Nakisa rin ang OBP sa pagluluksa ng mga naiwang pamilya at ng buong AFP at binigyan din ng kabayanihan at sakripisyo ng mga nasawing sundalo sa paglilingkod sa bayan. Samantala, bilang bahagi ng kanilang mahigpit na seguridad, nagsagawa ng Upland Greyhound ang Bureau of Immigration Intelligence Division kasama ng National Capital Region Police Office at ang Bureau of Correction sa kanilang mga detention facilities sa Taguig at Muntinlupa kung saan nakasamsam ng mga kontrabando sa mga selda. Ayon kay Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, isinagawa ang operasyon kasunod ng pahayag na ng dineport na Russian vlogger na si Vitaly Dorovetsky. Meron umano siyang access sa cellphone habang nasa detention. Meron ding special treatment ang mga detainee. Nakumpiska sa operasyon ang iba't ibang kontrabando tulad ng hindi otorisadong cash, cellphone at gadgets at electronic devices, sigarilyo at e-cigarettes, patalim at maging ang gambling paraphernalia. Tinutugunan at hindi tumitigil ang gobyerno para malutas ang problema sa matinding traffic sa bansa, lalo na sa mga pangunahing lungsod tulad ng Metro Manila, Cebu, Davao at iba pa. Ito ang sagot ng Malacanang sa TomTom Traffic Index Report ng Pilipinas ang may pinakamalang traffic sa Asia. Ayon kay Palace Press Officer Atty. Claire Castro, isang problema sa trapiko sa mga prioridad ng administrasyon at patunay dito ang mga ginagawang malalaking infrastruktura sa ilalim ng public-private partnership. Kabilangan niya rito ang connectors sa mga expressway, pagpapalawak ng Ninoy Aquino International Airport hanggang sa Clark, Mindanao, railway project at ferry systems. Patuloy naman ang paghahanap sa 4 na nawawalang Pilipinong tripulante na MV Devon Bay ayon sa Philippine Coast Guard nitong Sabado. Isang Islander
aircraft ang nagsasagawa ng aerial search umaga ng Sabado at patuloy ang radio communication ng BRP Teresa Magbanwa sa mga sasakyang pandagat sa bisinidad ng Tambobong, Pangasinan. Bilang bahagi ng pagsisikap ng Philippine Coast Guard, ang Tambobong ay nasa bayan ng Infanta. Itong Biyernes, nang ihayag ng Chinese Embassy sa Maynila na 2 Pilipino ang nasawi matapos lumubog ang isang Singaporean flag vessel na MV Devon Bay na kargado ng iron ore malapit sa Scarborough Shoal patungo sa China. Sa 21, 4 pa ang nawawala, 14 ang nasa maayos na kondisyon, 1 ang nasa emergency medical treatment at 2 ang kumpirmadong patay ayon sa nasabing embahada. Sa ating balita sa ibaling dagat, naalarma na ang US sa pagtama ng monster storm. Inihayag na New York ang state of emergency nitong Biyernes habang naghahanda ang estado at malawak na bahagi ng bansa para sa paparating na matinding bagyo na magdadala ng mabigat na niebe, sleet at yelo mula Biyernes hanggang sa simula ng susunod na linggo. Pinayuhan din ng mga forecaster ang publiko hinggil sa mapanganib na kondisyon sa kalsada at matinding pagbagsak ng temperatura. Nagbabala rin ng mga utility company mula sa Midwest hanggang East Coast na posibleng magdulot ng bagyo ng malawakang brownout. Ang malalaking yelo at niebe ay maaring magpabigat sa mga sanga at linya ng kuryente na posibleng magdulot ng matagal na pagkawala ng kuryente sa maraming lugar. Aabot sa mahigit 160 milyong tao mula sa Southern Rocky Mountains hanggang New England ang maaaring maapektuhan ng winter hazards sa mga susunod na araw. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal sa bayan ng Bayambang. Ang Autism Society of Bayambang, katuwang ang local government unit, ay nagdiwang ng 30th National Autism Consciousness Week nitong nakaraang araw. Ito ay sa pamamagitan ng iba't ibang aktibidad na kinatatampukan ng parada, programa, classroom activity, laro at iba pa. Sa ilalim ng temang mula kamalayan tungo sa gawa pag-unlad ng Autism OK Philippines, tampok sa selebrasyon ng programang Together We Shine, a Walk for Autism Awareness and Acceptance Year 2 na layong palalimin ang kamalayan, pagtanggap at sama-samang pagkilos para sa mga individual na nasa autism spectrum. Ito ay isang maagang awesome parade kung saan naglakad ang mga kalahok mula sa MSWDO building sa barangay Magsaysay hanggang sa harap ng Municipal Hall, dala-dala ang mga asul na lobo at placards na nagpapahayag ng suporta. Mas pinagting na implementasyon at pangmatagalang pagpapatuloy ng Pantawid Pamilyang Pilipino sa Mangaldan ang naging pangunahing paksa sa kauna-unahang Municipal Advisory Council meeting ngayong taon na ginanap noong Biyernes sa Municipal Wellness Center. Pinangasiwaan ng Department of Social Welfare and Development Municipal Operations Office ang pagpupulong na dinaluhan ng mga opisyal at kawani mula sa lokal at pambansang tanggapan ng pamahalaan. Isa sa sentrong tinalakay ang 2026 Annual Investment Plan na naglalayong tugunan ng mga pangangailangan at inisyatiba para sa mas epektibong pagpapatupad ng 4Ps. Ipinahayag din ng DSWD MOO ang pasasalamat sa lokal na pamahalaan sa ilalim ng administrasyon ni Mayor Bonafé sa patuloy na paglaban o paglalaan ng pondo para sa programa. Binigyan din ng Municipal Administrator ang pagsisikap ng lokal na pamahalaan na magsulong ng mga programang pangkabuhayan at kooperatiba, partikular para sa mga benepisyaryong nakapagtapos na sa 4Ps. Matagumpay naman na isinagawa noong araw ng Biyernes ang Foundation Anniversary Job Fair sa bayan ng Posurubio, handog ng lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng Public Employment Service Office o PESO Posurubio. Ito ay sa pangunguna ni PESO Manager Rian Jane Ortega. Layunin ng aktibidad na makapagbigay ng mas maraming oportunidad sa trabaho para sa mga mamamayan ng Posurubio. Ayon kay Mayor Kelvin Chan, dumagsa ang mga aplikante mula sa iba't ibang barangay ng bayan upang makilahok sa nasabing aktibidad kung saan iba't ibang pribadong kumpanya ang nag-alok ng maraming bakanting posisyon para sa mga naghahanap
ng trabaho kabilang ang mga bagong graduate at iba pang job seekers. Personal naman na dumalo si Mayor Chan upang ipakita ang kanyang suporta sa Peso Puso-Rubio. Ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat sa lahat ng pribadong kumpanyang lumahok, gayon din ang mga aplikanteng nakiisa sa isinagawang job fair. Sa kabila ng malamig na simoy ng hangin at maagang oras ng pagtitipon, nagningning ang diwa ng bayanihan sa dalampasigan ng Lingayen Beach noong Biyernes bilang bahagi ng pagdiriwang ng Zero Waste Month ng Department of Environment and Natural Resources. Bago pa man sumikat ang araw, nagsimula ng sabayang coastal cleanup, isang malinaw na patunay na kapag nagkakaisang komunidad, nagiging posible ang pangangalaga sa kalikasan. Pinangunahan at aktibong nilahukan ang gawain ng mga personnel ng Municipal Environment and Natural Resources, katuwang ang iba't ibang civil society organizations. Kapansin-pansin na masiglang partisipasyon ng mga kalipi mula sa mga barangay, mga Fisher Folks, associations ng Manibok, Libsong West at Estanza, gayon din sa mga cottage operators, barangay service point officers, mga miyembro ng TODA at Local Disaster Risk Reduction and Management Office. Ayon sa mga kalahok, ang ganitong magawain na hindi lamang naglilinis ng kapaligiran, kundi nagpapalalim din ng kamalayan at malasakit ng mamamayan para sa mga mangingisda. Bawat piraso ng basurang nagtatanggol sa dalampasigan ay dagdag na pag-asa para sa mas masaganang huli. Para sa mga kababayan ng kalipi at mga kabataan, ito'y pagkakataon upang ipamana ang disiplina at paggalang sa kalikasan, at para sa mga ahensya ng organisasyon, ito'y konkretong pagkilos tungo sa zero waste at naadhikain. Kaugnay pa rin sa selebrasyon ng 30th National Autism Week, muling nanawagan ang Persons with Disability Affairs Office o PIDAW Pangasinan sa mga empleyado na magbigay ng inclusive employment opportunities para sa mga persons with disabilities. Ang inclusive employment para sa hindi lang nito pinapalakas ang mga PWD with independence, kundi mararamdaman nila ang self-worth at social inclusion, kasama na rin ang mga benepisyo ng mga employer sa pamamagitan ng diverse skills ng mga PWs at ang perspective na ang mga individual ay magbibigay ng maayos at tamang trabaho sa workplace. Samantala, sa mensahe naman ni Elaine Estrada, ang presidente ng Dagupan Autism Society Incorporated, sinabi nito na patuloy nilang tinutulungan ang kanilang miyembro at mga learners sa pamamagitan ng life skills at nakikipag-partner sa iba't ibang establishment sa Dagupan upang mabigyan ng oportunidad ang mga batang may autism. 15 asosasyon sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program ng Department of Social Welfare and Development ang nakatanggap ng livelihood grants mula sa Abono Party List noong isang araw. Pangunahing layunin nito na bigyang oportunidad upang makapagsimula sa kanilang kabuhayan ng SLP beneficiaries ng lungsod. Samantala, ni kahit Congressman Arthur Celeste ang mga asosasyon na pagtulungang mapalago ang binigay na livelihood assistance. Nagpaabot naman ng taus-pusong pasasalamat si City Mayor Art Brian Celeste na kinatawan ni Councilor Nicole Dizon Season sa mga programang ibinababa ng DSWD para sa kanyang mga kababayan. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Punteriya ni Alex Ayala na masikwat ang tiket sa second round sa pagharap nito kay Alina Sharaeva ng Russia sa opening round ng 2026 Philippine Women's Open na ginaganap sa Rizal Memorial Tennis Center sa Manila. Magtutuos sina Ayala at Sharaeva alas 10 ng umaga na inaasahang durumugin ng mga Pinoy fans na nais mapanood ang kanyang laban. Hindi naman ito ang unang pagkakataon na maghaharap ang dalawa. Samantala sa basketball naman, matapos ang ilang buwan na pahinga at rehabilitasyon, nakabalik na sa aksyon si Kai Soto kasama ang Koshigaya Alphas sa Japan B-League 2025-2026 season. Nasilayan na si Soto sa laro ng Alphas at Ibaraki Robots sa Hitachi City, Ikenokawa, Sakura Arena. Ngunit sa kanyang unang laro, nagtamo ang 7'3" Pinoy Hager ng ankle sprain, dahilan para malimitahan ang kanyang minuto.
Sumayon kabuuan ng ating newscast sa ating Todo Balita at Komentaryo. Kami po yung matagapagbalita. Ako po si Susan Valdez daw. Ako naman si Liway Manantan Iparagire. Kantabay natin si Ka Richard Ulanday. Oras po natin, ganap ng alas 5:23. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Boss, ready na yung crane at truck natin. Di ba natin matamaan yung linya ng kuryente? Hindi naman. Mas mabilis kasi dito pag dito tayo dadaan. Oops! Sandali lang mga sir. Alam niyo bang bawal ang gagawin ninyo? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan ninyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Maaari namang masira ang pundasyon ng tore kapag naghukay kayo. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa NGCPT hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. DWIZ Liway Manantan at Susan Yadaw sa Todo Balita. Oras po natin, ganap na pala 5:25. Tuloy po ating programang, welcome sa ikalawang bahagi po ng ating programang Todo Balita at Komentaryo. Siyempre po kami pa rin po yung mga tagapagbalita. Ako po si Susan Valdez daw. Ako naman po si Liway Manantan Iparagire. Huling linggo na ng buwan ng Enero. Malapit na ang araw ng mga puso. Gano'n din. Malapit na araw ng mga puso. At saka malapit nang matapos ang January, pagtungtong ng February yan, Diyos ko doon. Ano na yan, busy-busy na ang mga taga-DepEd, mga public and private schools dahil malapit na ang juniors, prom, seniors ball, yung R1AA, Region 1 Athletic Association meet at syempre yung moving up para sa junior high school and graduation naman sa elementary at saka senior high school. Ito yung ito na yung ibinalik na yung dating schedule. Oo, yung ano tawag na doon? June. Oo. Oo, yung school year. O, binalik na yung school year. Kasi nung tawag sa aman, parang nanibago nung napalitan yung school year, nag-start na October ang klase. Oo, yun yung time ng nung panahon ng COVID na una nung 'di ba nag-lockdown ng March, kung anong taon 'yon, the following year. Basta nung muling inanunsyo ng DepEd yung pasukan, una sinabi nilang August, tapos na i-push ng September. Tapos September yung mga last week of September. And then yun, ang hirap. Dahan-dahan nilang dahan-dahan ibinalik hanggang naging September, August at ngayon nga June. Nung una kasi yun COVID, tapos yung sobrang init. Oo. Pero before COVID kasi, ang daming nagsasabing, ilipat ang umpisa ng school year sa buwan ng Setyembre dahil ang consideration naman noon yung bagyo-bagyo. Tapos yung yung sobrang init naman. Oo. Agdalan tanong tigawon na. Pero ngayon bumalik. Ibalik na rin nila kasi hindi mo na rin malaman kung ano talaga yung kung kailan yung rainy season. Schedule ng klima. Oo. So, bumalik na nga sa June nung nakaraang taon. So, itong school year na to, yung bumalik sa June. Ito yung kapag pumasok yung January, yun nga, parang alapit na ng lahat ng ganap. Oo, malapit ng parang
yung end ng school year, Oo. mararamdaman mo na kasi parang preparation na lang lahat para sa para sa graduation, yung kanilang mga isinasagawa. So, ayan, ang Monday, flag raising program po sa mga government agencies, sa mga local government units, at syempre sa schools. Ayan, pero yung panawagan palagi ng mga heads, lalo na mga LGUs, ang kanilang mga empleyado ay dapat na dumalo sa Monday flag raising program. At diyan nagkakaroon din ng mga announcements para sa lahat. May it be from the office of the mayor o mula dun sa mga departamento. Ayan, at ngayon ay 26 na. Talagang bilis lang talaga na ang bilis tumanda ng tao. Pero ngayon, binabati natin para hindi natin makalimutan, happy anniversary kay Kuya Benjitan at saka kay Madam Mel. Sa kanila, anniversary nila. Anniversary, happy anniversary yes, po. So, at kitang-kita daw. Yun, at siyempre, imbita natin sarili natin. Belated happy birthday naman kay classmate Albert Robert Season kahapon. Oh, naki-birthday ka. Nakatulog ako. Oo nga, meron palang Kasi kahapon ginanap yung parang last day ng screening naman para sa Miss 100 Islands 2026 North Central Luzon. Ayan, so kahapon mga taga-Tarlac, Mongkada, yung mga nagpa-screen at talaga malulula ka sa kanilang ayaw mong tumayo. Ayaw mong tumayo. Kasi hanggang bewang ka na lang. Kasi maupo ka na lang pag may mga ganun. Huwag kang hahala-hala. Pag meron mga ganun. Ang tatangkad 5'10", tapos naka-heels pa sila. 5'7", parang maliit na screen is 5'5". Ayan. Kat pa rin. Di ba? Ang tatangkad nila tapos ang ninipis ng katawan. Diyos ko dahil, ang ninipis at ang sexy. Kaya nga sabi ko nga pagka ganun, wag ka na lang tumabi ka. Wag. At saka kahit na picture taking, wag ka ding lalapit. Ayan. Doon ka sa malayo-layo para hindi halata yung hindi makita yung comparison. Pero talagang mapapawaw ka doon sa mga nagpa-skin. Sabi ko nga dati yung mga beauty queen, ang bagsak nila, karamihan nagiging di ba, yung mga beauty titleist, karamihan nagiging flight stewardess. Mm-hmm. Ayan. May kahapon, flight stewardess na siya. Ay, ang ganda. Meron yung sa Miss Pistay Diet, ang gusto niyang maging, ayan, dahil college graduate na siya that time, hindi ko siya makalimutan, taga-Sual, ay maging flight stewardess. Nakapasok na siya as flight stewardess. Ganon din yung isang candidate noon mula sa bayan ng Villasis. Ayan, naging flight stewardess din. Ngayon sinasabi nila, huwag kayo, may mga nababasa tayong, mababa naman yung sweldo dyan, blah, blah, blah. Pero ang importante doon, nakapasok sila doon sa gusto nilang trabaho, sumusweldo sila, at nakakapamasyal sa iba't ibang lugar. Oo, kaya nakakarating sa iba't ibang lugar. Ang tanong ng isa sa mga panelists, magkano sweldo mo? Hindi niya sinagot. Sabi niya, pero kailangan niya sagutin 6 digits. Mm-mm. So yung premyo siguro na na ibibig, kung manalo man siya, 500,000 na kasi ngayon 500,000. Sabi nga baka baka kalahati lang ang baka 2 buwan lang kikitain niya na yung na yon. Kikitain niya na yung premyo niya. Pero nakakatuwa sa kanya. Sabi niya kasi anong pinagagamitan mo sa sweldo mo? Tayo kasi Pinoy tayo Marami tayong pamilya, meron pa tayong extended family. Kaya pagdating ng sweldo ko, yung half ibig sabihin ang ganda ng yung pagkasabi niya, yung napupunta rin sa ibig sabihin mapagbigay talaga siya. Oo, parang ganon, kikita mo. At meron pa akong mga extended family, sabi niya ganon. So talagang parang makikita mo na yung pagka-generous niya. Mm-mm. Pero yung ganon din, yung mga napakaraming mga OFWs, ganyan, mga kwento. Pero ang dami ring mga kwento na nakakasad na despite yung ang tingin na lang nila dun sa mga kamag-anak nilang nakakapagbigay na panangaro ay kami ATM. Tapos pag wala na nasa Pilipinas na kami, wala na kaming pera o wala kaming perang malaki. Hindi na sila kilala. Hindi na sila kilala o sila pa yung galit.
So, ang ano naman sa mga kamag-anak ng mga OFWs at yung mga nagwo-work abroad o kaya nagwo-work dito sa Pilipinas at malalaking sweldo at nabibigyan kayo, ay wag naman kayong dumipende. Ayan. Yung iba kasi nakadepende na eh. Na lahat na lang ng kibot nila ay hihilingin. Hihingin, pero pag hindi na pagbigyan, madamot yung Parang si Nanay Ansing. Sino si Nanay Ansing? Yun. Kapatid ni Kuya Oliver. Sino si Kuya Oliver? Alaga ni Daddy Frankie. Okay. Actually, yan yung common. Maraming kwento po yung ganyan. Si OFW naman, talagang maluwag sa kanyang kalooban na kaya nga tayo pumunta sa abroad para tumulong. Pero yung iba naman, hindi na-appreciate. O kaya, waldas. Parang sila yung naghahanap buhay. Anyway, araw ng Lunes, araw ng umpisa ng, para sa iba na nag-o-office, umpisa ng paghahanap buhay. At mukhang nakalimutan mo yung yung activity ng ng autism. Actually, hindi ko siya nakalimutan. It just so happened na ang umpisa rin kasi dun sa project ng Inner Wheel Club of Downtown Dagupan Sumabay. Projects ay kasabay, tapos maaga yung alis namin. Yung tinignan ko kasi, yung walk sa autism ay 8:30 yung nila, kita-kits nila. And then hanggang na yon, tanghali. So mahigit 500 participants daw ang nagsama-sama nga dito sa Awesome Walk 2026, united by one purpose, celebrating the autism spectrum and walking towards acceptance. From our awesome kids and their families to supporters, volunteers, school organizations, and local businesses, every step from Nissan Calasiao to Robinson's Place, Pangasinan was filled with love, courage, and hope. Siyempre, binabasa ko itong post ni Councilor Dada Reyna. Oo, nakita ko yung picture niya na nasa stage siya. The day didn't end with the walk. Sabi niya, we listened, learned, and opened our hearts through inspiring talks from our resource speakers on autism acceptance, speech pathology, and occupational therapy. So sabi niya na witness din namin ang amazing talent sharing moments that reminded us just how unique and capable every individual on the spectrum truly is, because autism is not a disability. It is a different ability. Ang ganda. It is not a disability, it is a different ability. One that deserves understanding, support, and a world that doesn't just see, but stays. Thank you to everyone who walked with us, learned with us, and stood with the spectrum. This is just the beginning, sabi niya. Karamihan sa mga ito, yung mga, siyempre yung may mga anak na different, with different ability. Ito naman yung mensahe ni Mr. Rafael Karungay, ang founder ng Autism Society of Bayambang. Sabi niya, masasabi ko na awareness has significantly improved sa pagkakaroon nitong Autism Society at mas maraming pamilya ang nagsisimulang humingi ng suporta at ang komunidad natin ay nagiging mas inclusive. Kaya dapat i-push natin na mag-focus tayo sa kakayahan ng mga may autism, hindi sa kanilang kapansanan. Ang ganda ng kanyang mensahe. Ito yung mensahe naman ni Mrs. April Rose Choi, ang founder naman ng Autism Society of Posorubio. Ang sabi niya, gusto naming magbigay ng ligtas na lugar at isang komunidad na may pag-unawa, pagtanggap at suporta sa bawat batang may autism dahil naniniwala kami na may kakayahan at lugar sa lipunan ang bawat isa sa kanila. Gusto kong i-quote sa inyo ang isang quote, ang pagmamahal ng magulang ang unang therapy ng bawat anak. Kaya yung iba tinatago nila, figuratively and literally tinatago nila. So yung bata, hindi siya na-expose sa ibang tao. And vice versa, yung mga tao, mga kapitbahay, mga kamag-anak, at yung sa iba, hindi na-expose sa kanila, hindi nila kilala kung ano tong batang to, siya ba special needs. Kasi yung sa mga autism, hindi mo makikita physically kung hindi umatake yung kanilang anong tawag doon, hindi mo makikita na siya ay may disability. So kung nagiging magulo sa isang lugar, sasabi na, gaylara yan atang, ano ba naman itong mga magulang nito, hindi nila kayang kontrolin yung anak. Pero autism spectrum pala. So, nakita ko naman itong post naman ni Vice Governor Lambino, sabi niya, I'm so proud of our look
His awards mean so much to us, not just because of his academic achievements, but because they reflect the kind of character he shows every day: perseverance, kindness, and the courage to keep growing. Every milestone he reaches reminds us that every child thrives in their own way when given patience, encouragement, and love. Excellence comes in many forms. Character will always matter as much as achievement. We're so proud of you, Luke. Nakakuha kasi siya ng Principal's Character Award, Academic Excellence with Honors. Ang galing naman talaga ni Luke, at talagang nakatutok sa kanya si Attorney Melanie Lambino. Ayan. Yung ito naman mensahe ni Ma'am Jennifer Garcia, siya ang presidente ng siya ang head ng Persons with Disability Affairs Office dito sa Pangasinan. Ang sabi niya, nagbibigay ang probinsya ng pamahalang palalawigan ng Pangasinan. Nagbibigay ang probinsya ng medical at financial assistance, augmentation support at referral services sa mga pamilyang may anak na may autism, kabilang ang counseling at gabay sa tamang pag-aalaga. Kanya hinihikayat namin ang lahat ng local government unit sa Pangasinan na magtatag ng autism organizations tulad ng Dagupan Autism Society, Autism Society of Bayambang, and Autism Society of Puso Rubio. Sabi niya, inspirasyon namin ang mga grupong ito na katuwang namin sa pagsuporta at pagbibigay lakas sa mga persons with disabilities. Ang ulitin ko, nabanggit din niya actually ito sa akin nung in-interview ko siya, na ang probinsya nga nagbibigay ng medical and financial assistance, augmentation support. So, itry nyo pong mag-inquire dun sa kanyang opisina, baka sakali, at kung ano yung assistance talaga na pwedeng maibahagi sa inyo ng provincial government. Isa sa mga dahilan, kung noon pa naisip po ni Governor Ramon Gico III, na di ba dito sa lalawigan ng Pangasinan, and even siguro sa mga ibang lugar, iilan lang yung mga SPED teachers. Ito para sa mga learners with special needs. Kanya naman sa pagtatag ng Pero dalawang klase yung SPED, SPED for special education for learners with special needs, special education for, ito naman yung mga matatalinong mga bata. Sobrang talino naman. Sobrang talino naman. So, kanya naman po, si Governor Gico, nung naisip niya na magtatag ang Pangasinan, ang province ng Pangasinan Polytechnic College, isa sa mga kurso ay yung special needs education, para madagdagan yung mga guro na ang kanilang specialization ay sa special needs, learners with special needs. At isa pang good news na ibinahagi sa atin ni Ma'am Jennifer Garcia, siya nga po yung head ng Persons with Disability Affairs Office o PIDAW sa Pangasinan. Ang PIDAW Pangasinan ay nasa ilalim ng Provincial Social Welfare and Development Office. Ito ay magiging nasa ilalim na ng Office of the Governor. So, i-detach siya sa Provincial Social Welfare and Development Office. Magiging stand-alone siya direct under the Office of the Governor. And very supportive even, sabi niya, ang ating Provincial Administrator. Dahil ang ating Provincial Administrator, meron din siyang anak with special needs. Siya naman ay with Down syndrome, na nung oath-taking niya as administrator, kasama niya with his wife. So yan yung mga good news at mga magagandang developments sa provincial government ng Pangasinan. Kahapon yung yung office na yung hiniram ng siyudad ng Alaminos sa Rosales, yung kanilang stock. Ang ganda nung kanilang stock building. Parang kumpleto merong basta maluwang shop. So, ang kinikater nito... Sa Rosales. Sa Rosales. Ang kinikater nito, hindi lang daw mga taga Rosales. Pati mga kalapit bayan. Meron pa siyang isang room na akala ko swimming pool. So, sabi ko, may swimming pool sa loob. Parang ganun. Pero yun pala, yung pang water therapy o bath therapy. Naman na para sa mga din. Sa mga, para sa kanilang mga kinikater nga dito nga sa stock. Ano na nga ba yung stock? Therapeutic. Rehabilitation something. Tingnan mo, center yung C. Yung stock center ng Rosales, una kong nakita yan, more than a decade ago na o mga more than nung
mayor si former Mayor Ricardo Rivita. Pero ngayon bago na siya. Oo, mas pinalawak na. Malaki siya, tsaka In-improve siya ng in-improve that time. At parang modern siya na modern that siya na. time madami ng mga clients na yun nga hindi lang pang Rosales kundi mga karatig lugar nila. Dahil iilan lang po yung local government units na merong stock center. Hindi ko alam dito kung natuloy na yung pagpapaayos kasi naalala mo nung si Mayor Brian Lim noon, gusto niya ihiwalay yung gusto niya magkaroon sila ng sariling building noon do sa kanyang pag-iikot. Hindi natuloy. Hindi pa natuloy. So yung stock center, andun pa pa rin sa dun sa lugar niya, diyan sa may Babaliwan. Andun pa rin yung center. Yung pinapatayo sana, inumpisahan nung time ni former Mayor Brian Lim, ito ay building, 2-story building na ililipat doon yung stock center and kung ano pa yung mga opisina doon. Kasi nga napakalayo at yung condition ba. Pero hindi po natuloy. Actually, poste pa lang yung nakita ko doon. Ito yung yung mga early signs po ng autism kasi nga sabi hindi mo makikita sa hindi mo makikita sa physical na anyo. Yan, madi-discover na lang yung merong mga baka akala nyo lang tawag nito aliw attitude to ugaw. Agabangatan. Agabangatan. Yun yung mga reactions agay lang gulutuyan ugaw. Oo. Yung mga early signs niya merong challenges with social communication, interaction, repetitive behavior. So, meron siya yung issues with communicator, child doesn't respond. He's her name. Yan sinasabing pangalan niya. Tapos, delayed speech development, ignoring the danger, avoiding eye contact. Ayan. Pinakauna, kapag baby pa lang, tapos papa-check up, unang makikita nila yung eye contact. Di ba yung baby paglalaroin mo? Yung mata niya, titingin sa mata mo. O kung asan yung voice, hahanapin ng mata niya. Pero yung unang sign na makikita nila pag may autism ay initial, eye contact. Walang eye contact ang baby o yung bata. Pero yung iba kasi nadidiscover nila mga mag 3 years old na. Ganun. Hindi pa nila nakikita agad sa kapag ka baby sila. Yung iba sasabihin, ay kin, may delayed su kintuya. Pag-respond. Delayed ang development tong bata sa reading o kaya sa pakikisalamuha. Yung pala may special need. So, sensitive sila to loud voices, preferred to play alone. Tapos yun, pag naglalakad daw tipto. Tapos yung isa pa doon, kung yung isa lang ang gusto niya. Kung gusto niya, hawak niya po papel. Forever papel na yan. Kung ano yung nakasanayan nila. Kumbaga, hindi ayaw nilang napapalitan yung kanilang routine. So yung STAC ay Stimulation and Therapeutic Activity Center. Stimulation and Therapeutic Activity Center. STAC meron po dito sa lungsod ng Dagupan. So, pwede po kayong mag-inquire. Enroll nyo yung anak nyo. Yung iba sabi kasi, abala, ang gapoy panggastos, pamasahe, etc. Mas maigi pa rin pong kahit papano nabibigyan ng needed attention yung anak nyo po. Kapag nga nandun nga ang CDRMO, kasi siya nga chairman ng beauty pageant ng Misanad Islands. Nakita nga niya yung parang pool. Picture mo nga yan para gayahin natin. Ilagay dun sa basta may paglalagyan din sila na, paglalagyan din. Sabi niya, magpatayo din tayo ng ganyan. And tinatawag na nilang mga best practices. Actually, yan yung gustong-gustong improvement o development na pag-upgrade na gustong isagawa na former Mayor Brian Lim. Kaya nga nagpapatay ng bagong building. Dahil itong mga batang ito, kailangan nila ng mas maluwag na lugar. And even yung mga therapists, mas makagagalaw sila ng maayos kung ano yung facility na dapat meron ay maidadagdag. Kanya yung saludo po tayo sa mga naging chief executives ng Bayan ng Rosales kasi mula in-improve at nagkakaroon ng mga donors dahil nakikita nila yung effort at development na ginagawa ng LGU. Maganda yung facility. Maganda talaga. Pero mga kaibigan, nabilis po ng oras natin. Ganap na po alas 5:47. Babalik po tayo pagkatapos po lamang na ilang paalala.
That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite resto bar in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club, Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Mari, ang dami naman mga tuyong dahon dito sa ilalim ng tore. Mabuti sigurong magsiga tayo para matanggal ng mga to. Hep, hep! Mga misis, mapanganib ang inyong gagawin. Ang makapal na usok na dulot ng pagsisiga, malapit o sa ilalim ng mga linya ng kuryente ay maaaring maging sanhi ng malawakang brownout. Naku, perwisyo yun sa ating lahat. Buti na lang hindi tayo nagsiga, Mare. Salamat, Linoy. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Kaya sabay natin paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo tapat ako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. DWIZ. Liway Manantan At Susan Yaraw. sa Todo Balita. Meron pa po tayong 10 minuto na lang bago sumapit ang alas 6 ng umaga. Nung gabi na tinatawagan kita, nagkataon na papunta ako dito sa De Venecia Extension Expressway para sa may meeting tayo. Ako yung actual, kumbaga parang first responder doon sa nakita natin aksidente. Yung tricycle, tapos may lalaki na nakahandusay doon sa ibaba. So the media and me at saka yung concerned citizen hindi naman nakiusyoso para alamin ko ano yon. So ang ginawa natin, tumawag kagad tayo na ng tawag nito ng matatawagan. Wala akong contact. Wala akong contact dito sa Dagupan. Kaya nalalak ba kayo? Baka may contact ka sa PNP, sa POSO, hindi kita makontak. Pag sa CDR. Oo. Tapos tinatawagan ko yung CDR, hindi sumasagot. Yan. Ang natawagan natin sa Eva Bispiras. Natawagan naman niya kaagad ang POSO. Pero yung time na yon, andun. Parang sakto na dadaan si POSO Chief. Doon sa area na yon. Kaya bumaba na siya kaagad kasi matraffic na Yung wala nagta-traffic na nung time na yon, sabi niya. Tapos nung malaman ko na parating na, umalis na ako. Pero yung matraffic na. Buti na lang, yun yung makikita natin na meron namang mag-volunteer din na ng traffic para magmama ng traffic. Hindi yung pag may ganyan po, yung iba kasi OC lang talaga. Tapos sila pa yung nakakumpul sa tabi ng ng biktima. Tapos hindi naman makikialam, magbibideo. Magbibideo pang pangalan nito? Pang content. Pang content.
Yan, yung kanila So yun, para natutuwa naman ako na pagkatapos kung nung may report natin, meron naman ngayong volunteer din na mama din na siya na yung parang nagman na ng traffic doon. So yun, thank you din sa mabilis din na pag rin ni Kaaron Eva Bisperas. Siya yung nakatawag agad din ng naman ng sabi ko wala akong contact. Palagay ko area. yan, gawin po nating normal yung pag may nakita kang ganyan, isipin mo kung sino yung matatawagan na magresponde. O kaya, may it be sa barangay, sa LGU, o yan, makaibigan mo na may kakilalang nasa LGU dahil sabi nga nila, every minute o every second matters pag ganyan eh. Meron yung iba, sayang. Meron yung iba sasabihin ng doktor, sayang kung nadala ka agad. Pwede pang nabigyan ng kung napaaga-aga, parang gano'n. Pero napakarami pong, na disgrasya. Tricycle, mukhang nagsarili. Okay. Mukhang nagsarili. Pero madilim doon sa lugar na doon sa, sa may tulay. Tapos, matagal siya nakapadapa So parang di mo lang kung ano na nangyari sa kanya. Tapos nung siguro nagising na, tumatayo. Sabi niya, wag mo na tatayo. Parang ganun yung mga tao rin naman kasi hindi ka rin gagalawin. Oo. Hindi ka rin gagalawin. Kasi yung iba sabi, bakit hindi man lang, yung iba sinisisi pa yung mga tao na andon. Bakit hindi dinala kaagad? Aantayin po nila yung first responder kasi sila po yung nakakaalam kung anong dapat nilang gawin. Yes. Doon sa katawan nung taong na disgrasya. Kasi hindi pwedeng binaliktad mo ng ganyan, pinatayo. May proper way ng pagresponde sa kanila. Kasi baka mamaya mas lalo. Wala siyang bali. Yung pagtulong mo, mas nabalian siya. So, sila yung mas nakakaalam. Ayan, binabati po natin yung ilang mga kababaihan dyan sa may Barangay Longos Central sa San Fabian at yung iba pa hindi sila taga upland kasi may marami pong bundok-bundok diyan sa San Fabian. Ito naman yung grupo ni kasama natin sa Inner Wheel Club of Downtown Dagupan, si kagawad siya Cristeta Dismaya. Kagawad ba? Parang kagawad yata siya doon sa barangay o meron siyang mga kababaihan. Ayan, nagbigay suporta ang Inner Wheel Club of Downtown Dagupan kasama ang Eastern Pampanga Rotary Club. Sa mga kababaihan projects, meron niyang gumagawa sila ng kakao tableya. Kahapon natikman namin yung chocolate de baterol at yung pagtatanim ng malunggay, moringa at syempre yung meron silang livelihood project. Pero ito yung livelihood nila, gumagawa sila ng mga baskets at iba pa, matagal na. Pero yung napakaganda yung lugar ni Kaaron Cristeta na nabuhay na naman yung pagnanasa kung magtanim-tanim. Ang ganda nung ang ganda nung soil. Na magkaroon ng sariling farm. Yung mararamdaman mo, pag magtatanim ka, wala kang gloves or mararamdaman mo yung texture ng lupa. Napakaganda. So, sabi ko, napakaganda itong maglagay ka ng farm mo ng moringa o kaya ng malunggay. So, ayan, good morning sa lahat at kay Kap Eva. Ayan, si Kap Eva, na-meet natin siya sa mga activities ni former Congressman Toph De Venecia at ni Congresswoman Manay Gina De Venecia. Sabi ni Madam Rose ke, agko atawayan su tableya da. Naupot. Pero akasaliw kami. Naubusan sila nung kasi late kayo dumating. Nga daw. Hindi, inantay kasi galing Pampanga yung mga ka-club nila, Eastern Pampanga Rotary Club. So nagluto si Kaaron Christy ng chocolate de baterol. Masarap na ubos. Si Gov nga na nakadalawang baso siya. Baso talaga. Yung plastic cup. Kasi na-imagine ko pag yung chocolate de baterol na ganyan, maliit lang ganyan lang yan. Nakadalawa siya. Maliit tapos, lang na tasa. Nagsibilihan. Nagsibilihan yung chocolate. Sayang lang kasi kinapos ng oras, hindi na namin napuntahan yung plantation area ng mga cacao trees ni Kaaron Christy. Masarap sanang kumain ng cacao. So, paano makakainin yon? Sabi ni PDC Percy. Parang parang santol. Parang tsokolate lang siyang Hindi, yung bunga. Para kang singakamamulmul na yung seed ng santol.
So yung size niya parang santol seed. Parang gano'n na kung paano mo siya kakainin o kaya yung ginagamit sa yung isang herbal, yung mamahalin na bilog na galing Mindanao. Kahapon naalala ko yung parang gano'n. And then preserve yung yung seeds dahil yung papatuyo at may proseso, gagawing tsokolate. Ayan. So magandang umaga po sa lahat ng taga bayan ng San Fabian. At good morning na rin kay Achikora Aquino at Kuya Mar sa Tabang, Dagupan. Sabi ni Kuya Benji, parang si Khalil, special need, gusto lang niya sisig. Oo nga. Di ba, sisig lang talaga. Wala sa ibang kinakain. Parang sarap nung gusto niya. Oo. Talaga magwawala sa kapag walang sisig. Yan sabi ni Madam Rose, kasi daw na-late sila. Abalang iray kakaiba Saan sila nakapunta. Pati si Karada Madam Liway, agkualika siya imalis ira. Pati tuloy si Presidente naging imbisi. Tuya, sige. Okay. Binasak mo at balang kong tula. Okay. Good morning, Press Liberty. Sabi, hindi ako sama dyan sa renewal eh. Ngayon daw, 8:30 rin naman, yung kanilang tawag nito, bring your banner, para daw merong activity. Hindi nakasamang doon sa renewal na yan, select lang, yung mga merong lang, yung mga nag-support yan sa renewal. Meron yung renewal activity ngayon, parang parang turnover yata nung kanilang nung support ng bawat club doon sa bawat club diyan sa activity na tong renewal. Ano na renewal? Reading numeric ba 'yon? Numeric ba yung isa tapos yung values? Tama ba? Bahala na yan. Okay, so ang bilis po na oras natin mga kaibigan. Good morning kay Mamata and Tropa. Sige, kay JR at saka si Jerome, di ko talaga sila ma-identify. Talaga na pagbabalik. Si Polly na makikilala mo na kagad. Pero yung si Jerome at saka si JR, talaga na pagbabaligtad ko talaga. At saka si DC Vian. Saka si DC Vian and si Grace Matro at saka si Nanay Dading na maagang nagigising. Wala na po tayong sapat na oras na tabayanan po ninyo. Susunod agad, early in the morning, makasama po ninyo si Karen Orly Navarro. Programang Todo Balita at Komentaryo, kami po niya nakasama sa technical side. Si Ka Richard Ulanday. Ako po si Liway Manantan Iparagirin. Ako naman si Susan Valdez Yadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sumainyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado, dito sa DWIZ FM 89.3 News Radio Dagupan.